Magandang araw mga ka-anime, meron na naman tayong isang detalyadong Tagalog breakdown ng Overlord Season 4 Part 710, Justice. Tinalakay dito ang mga cut content, lore, at mga eksenang hindi ipinakita sa anime, mula sa muling pagkabuhay ni Nia, hanggang sa tunay na kahulugan ng hustisya ayon kay Ains Uelgaon. Content para sa iyo. Ang orihinal na plano ay talagang lipulin ang lahat. Hindi makaisip si Ains ng kahit isang taong kailangang iligtas, kaya sa kanyang ulat kay Demiurge, malinaw niyang sinabi na walang dapat iligtas. Pero bakit nga ba bigla siyang nagpakita para iligtas sila? Isang tanong iyon na kaya niyang gumawa ng desisyon ng mag-isa, o baka dahil lang sa kagustuhan niyang iligtas ang eskribang hindi man lang niya sigurado kung sira ang planong ginawa ni Demiurge, at para kay Ains, iyon ang tunay na nakakatakot. Sigurado siyang magagalit si Demiurge sa kanya. Kaya ito na ang resulta ng lahat ng naging desisyon ni Ains, lore, at buong mga eksenang nilaktawan, manatili ka lang dahil tatalakayin natin ang lahat ng iyon. Simulan na natin. At para sa mga nanunood ng Sentenced to be a Hero, may inilabas din akong cut content para doon. At tuloy na tayo sa ating kwento. Matapos mapatay sa labanan laban sa mga demi-humans, isang paglalarawan ng kabilang buhay ang ibinigay sa atin mula sa pananaw ni Nia. Puro kadiliman lamang iyon, kasabay ng pakiramdam ng ganap na kawalan ng kaalaman. Kaya niyang bumuo ng mga salita para ilarawan ang kanyang nararamdaman, pero kahit anong salita ang piliin niya, parang walang saysay sa kanya. Nang maramdaman niyang parang mawawala na siya, isang bagong sensasyon ang humila sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, ngunit alam niyang may isang mas buo at kumpletong mundo ang tumatawag sa kanya. At bigla, matapos ang matinding pakiramdam ng pagkawala, isang nakakasilaw na puting liwanag ang nagbalik kay Nia sa mundo. Siya ay muling nabuhay, katulad ng ipinakita sa anime. Ang hindi natin nakita noon ay habang buhat ni Ains si Nia, patuloy siyang inaatake ng mga demi-human gamit ang lahat ng kaya nila. Nakita ni Nia ang isang buong grupo na nananaksak, naghihiwa, at sumusuntok kay Ains, ngunit tulad ng nangyari kay Baza, wala silang nagawa. Dahil sa resistance ni Ains, para lang silang hangin sa kanya. Nang tuluyan ng maasikaso si Nia, tumayo si Ains upang harapin ang natitira. Napansin niya ang isang malaking hukbo ng demi-humans na naglalaban sa malayo, kaya sa isang chain dragon lightning, binura niya silang lahat. Lahat ng demi-human na abot ng paningin ni Nia ay napuksa sa isang iglap. Tinanong ni Nia kung iyon na ba ang lahat, at sumagot si Ains na hindi pa. Ngunit sa gitna ng kanyang sinasabi, parang nag-alinlangan siya sandali, at bigla niyang kinast ang napalm. Ngayon, masasabi na niyang lahat ng demi-human sa pader ay tapos na. Ang natira na lamang ay ang mga nasa loob at labas ng lungsod. Kaya ginamit ni Ains ang Widen Magic, Wall of Skeleton, na lumikha ng isang may kamalayang harang na bumalot sa buong pader. Ang mga demi-human na umaakyat ay nahulog at namatay. Dahil may mga undead na sa labas ng pader, malinaw na ang natitirang hukbo ng demi-humans ay tuluyan ding mapupuksa. Sa isang iglap, natapos ni Ains ang lahat. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Nia na tuluyang kilalanin ang ginawa ni Ains, na humantong sa kanyang pagkaunawa kung ano talaga ang hustisya. Inakala ni Ains na sasabihin ni Nia na ang hustisya ay pagprotekta sa mahihina, ngunit iba ang kanyang sagot. Para kay Nia, si Ains mismo ang hustisya. Matapos masaksihan kung paano niya winasak ang isang kalaban na Ains ang dapat ang hustisyang walang lakas ay walang kabuluhan, at ang lakas na walang hustisya ay hindi naiiba kay Yoldabaoth, tunay na hustisya. Nang magpasalamat ang mga sundalo kay Ains, bukod sa paghingi ng ligtas na medyos kaysa kay Nia, namatay si Nia at napilitan si Ains na gumamit ng high-tier resurrection wand. Mayroon siyang ibang paraan ng resurrection, ngunit dahil hindi siya sigurado sa level ni Nia at ayaw niyang mangyari muli ang naging resulta sa mga lizardmen, na naging abo, wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang wand. May dalawang uri ng resurrection wand sa inventaryo ni Ains. Tier 7, Base Resurrection Wand. Tier 9, True Resurrection Wand. Pareho silang gumagawa ng parehong bagay, ngunit mas mababa ang kapalit na halaga kapag ginamit ang True Resurrection Wand. At ano nga ba ang kapalit na iyon?
Abangan nyo mga ka-anime ang karugtong ng ating video na ito, hanggang sa muli.